welcome for Noble Queen of the Universe. And today it's going to be a very exciting day for Noble Queen of the Universe National, because we're going to introduce our delegates for this 2025, the one who's going to represent our country for the Noble Queen of the Universe. And to start our event, let's call our Noble Queen of the Universe 2024. Sorry. 23. Sorry. Yes, may I call on our Noble Queen of the Universe 23, Queen Sophia, to lead the prayer. Okay, let us bow our heads and feel the presence of the Lord. Dear Father God, thank you for gathering us all today. Thank you for keeping us safe as we travel here in the place of Pandan, Lord God. Lord, thank you for all the presence of our friends from the press, our future Noble Queens, Lord God, and the whole organization. Bless our heart, Lord, and may we continue to serve you with a purpose. Bless our hearts too, Lord, that we may do what you need us to do in order to glorify your name, Father God. Lord, bless this day, Father God, and please touch us. Send us your holy wisdom, your holy understanding, and your holy knowledge, so we could glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So this time, to do the opening remarks, let's call our National Director, the beautiful, the very energetic, and lahat na nandito na super talaga ito eh. Superwoman of our... and super in love. Yes, and super in love na nga. Sige. Please welcome our National Director for Noble Queen of the Universe, Miss Noble Queen Earth, Queen Shirata. Hello everyone, good morning. Good morning sa tatlo nating delegates, Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, thank you so much sa mga press. Si Ferdinand, thank you so much. Jen Barbo, hello po. Anton Esler, hello. Chino, yes. Mark Arti, hello. And of course, to our official press, media press attorney Ton, thank you so much sa pag-invite sa kanilang lahat. Anyway, simulan na po natin yung natin. Pagpapakilala o introduce sa ating delegates, Luzon, Visayas, Mindanao. This time po, naghandpick na lang ako. Kasi masyado busy, tapos aalis din ako, papunta ako sa France. So, ito na yung suggestion ng Lamar at saka ni Patricia na mag-handpick na lang kami. So, introduce na namin sila. Si Queen Sophia. Ako ba yung Yes. Okay. Good morning, everyone. Please allow us to introduce our reigning, incoming Noble Queen of the Universe, Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. To start, may we call on the incoming Noble Queen of the Universe, Philippines, Luzon, Miss Sara Lopez. Sarah! Oh! Ganda. Ganda. Lumalaban. Hi, I'm Zara Lopez, representing Luzon! Next off, bigyan naman natin ng masigapong palakpakan ang incoming Noble Queen of the Universe, Philippines, Visayas, Miss Sheila Lintan. Yay! Go, Ate Sheila. Ate Sheila! Ganda. So charming. Sabay na sa may rumampa. Huh? Beauty queen. Hello!
husaying lahat sa mga viewers natin. I'm Sheila Lintan, representing Visayas Region. Yes! Okay, and to complete the Power 3, friends, join me as we welcome the incoming Noble Queen of the Universe, Philippines, Mindanao, Miss Gail Diazis. Yes! Buenos dias, our friends from the press and media. My name is Gail Diazis, representing Mindanao. I'm from Zamboanga City, and I'm so glad to meet you all. And of course, our Noble Queens of the Universe 2025. Muchas gracias. Okay, huwag na natin patagalin pa. Pumunta na po tayo sa ating main event. I would like to call our Noble Queen of the Universe, President Ms. Patricia Javier, and Noble Queen of the Universe, Earth 2022, our National Director, Ms. Sherilyn Shirata, to please do the honor. Fashion show din sila, okay? Do the honor of crowning and sashing our incoming Noble Queens of the Universe, Luzon, Visayas, and Mindanao. Few words, ladies. Yes, thank you, my Queen Sophia. Dito pala huwag ka umalis. By the way, correction lang our president is Ann Natividad, and I'm the chairwoman. In behalf of Ann Natividad, and of course, in behalf of our founder, Ms. Erin Noche, syempre, we are so happy na we have a good leader na talagang sumusuporta sa atin ever since na tinayo niya itong Noble Queen of the Universe. And sobrang excited kami dalawa. Actually, tayong tatlo. Oo, dahil ang ating pong mga nominees for this year, talagang matitindi to. No? Grabe yung kanilang mga advocacy na ginagawa sa ating community. Piling-pili po talaga ito. Ayan. So, to start, let's start the crowning and sashing. Let's welcome once again our representative from Luzon, Ms. Cara Lopez. Sash muna. May sash muna. Tapos sa likod mo yan, kapatid. Sa likod ka. Yes, perfect yan. Thank you. Perfect. Thank you. Closer. 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 Eyes here in the center. One more. Alright. Next, may we call on our Noble Queen of the Universe, Philippines, Visayas, Ms. Sheila Lintan. Finally! Wow. Closer po. Yes, okay. Center. We want to more. Sa media friends po. And lastly, but definitely not the least, the Noble Queen of the Universe, Philippines, Mindanao, Miss Gail Diazis. Yes.
Okay, center. Sa media friends po. Here po. Here po. Center po ulit. Okay. Sila tatlo, blue crowns. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao. Sarap. Luzon. Mindanao. Sige, Queen, Sige po, yung close. mga logo nyo sa collarbone niya. Para mas maganda yung Color? collarbone. Yan. Oh. Yes. Good. Ang ganda mo naman. Yes. Taas ng konti yung logo. Yung SAS, taas ng konti yung SAS po. Sa konti. Konti lang. Yes, perfect. Okay. Queen, yung ano rin, yung logo doon sa taas ng konti lang. Thank you. Okay, I share muna po. A little closer po ng tayo ng konti. Okay, ready? 1, 2, 3. I see. One more. Yes. One more. One more. Wala ako ng ano. Okay, ready? 1, 2, 3. O sa mga media friends naman po. Yes po. Nasa press con lang ni. Oo, lega. Sige. Here po. Okay, center lang yung Center lang po. Center. Center lang po. Saan kayo? Queen, sakit lang. Yung gitna, dalawang kamay, yung ano magkabila, gano'n. Ay! Oo. Okay, center po ulit. Okay, ready? 1, 2, 3. Masaya Ayos po lang. ang mukha. Sakay lang yung eyes, sakay lang yung eyes. Sa center lang, center. Beyond your beyond Queen. Then, sama si ano? Yung dalawa. Dalawa muna, then tatlo. Tatlong oras po yung nakataas ang kamay. Alright. At the center po, ready? 1, 2, 3, eyes here. Kahit wala na po yung nakababa na po. Okay. Closer po. Sakay lang po yung ano, eyes lang. Ah. Okay. Queens, here po sa center. Ready? 1, 2. One more. Sa mga media friends po natin. Here po. Sama ka na Miss Sophia. Oo. Bin. Okay, center po, center. Okay, ready? 1, 2, 3. One more, wait lang ah. Sa media friends po. Oo. Tapos ano po, may iwan po si Miss Sherilyn. Kasi ikaw ang National National Director. Director. You're the, Yes, yes, you're the yes. National Director, Okay. of course. Oh, pwede ka bang kumit na kay Madam? Yeah. Ayan! Okay. Iba! Eyes at the center. Ready? 1, 2, 3. Oh, yung crown mo. Okay, center po. Eyes here. Ready? 1, 2. One Ganda more. ng Ready? National 1, Director to. 15, National Director. Parang pili ko yung National Director ang mananalo dyan. O, lahat ng media friends. Ano muna sila? Mamaya, quick Q&A Amen na. ha? Alright, sige guys. Press control. Yes, quick Q&A po. Isa lang po, isa lang. Para yung isa. Hi, good afternoon. Good morning, rather. Okay, let's proceed to the Q&A. A little Q&A from our Noble Queens 2020, Philippines 2025. Let's start with the Celebrity International, the ever-glowing ang title sobrang sa gluta na si Mark. Yes. Okay. But before the question of Mark, please introduce yourself first and of course a little information about yourself. Teka lang po. Hi, I'm Zara Lopez. I'm a single mom and very independent, strong single mom. And I'm a celebrity blogger. Okay,
My advocacy in life, being a single mom is not your final destination. I want to be an inspiration to all single moms out there that we have to be strong, independent, and face daily life battles. And life is so hard, but God has a plan to make you stronger. Thank you so much. Next. Hello again, friends, press people. I'm Sheila Torres Lintan. Right now, I'm doing movies, and my advocacy is to help cancer patient. Kasalukuyan po, may mga inaalagaan tayong pasyente ng cancer. Nakita natin kung paano sila mag-struggle, lumaban sa buhay. Paano nila pagdaanan yung hirap. Kaya po bilang ako, si Sheila, at part ng Noble Queen, ay mas marami pa po tayong mga pasyente na matutulungan. Thank you. Good morning once again. My name is Gail De Asis. I represent Mindanao. And actually, I have several advocacies, but I champion bloodletting. Because 30 years ago, when I was a student, may nangangailangan ng blood. So sabi ng teacher, bibigyan ko kayo ng points sa mag-donate kayo. So that was my push nung time na yun. But as I grew older, may mga nangangailangan. And when they know na nag-donate ako ng blood, lagi akong nilalapitan. So I always say yes. Kasi ang alam ko, whenever I donate blood, 3 tao agad ang matutulungan ko. So, since I migrated here, dito sa Manila, because I'm from Zamboanga City, so I joined Dugong Alay Lugtong Buhay, and nakita ko yung advocacy. 30 years na yung organization, and nakita ko ang dami nilang tao natutulungan without any payment for the blood. It's free, clean blood, dahil partners po natin lahat ng tertiary hospitals. So until now, I still donate. And even platelets, nag-donate po ako pag kailangan. Lahat, take ko na po. Basta lang makatulong sa kapwa. So that's one of my advocacies. And my other advocacy is women empowerment. Kasi ako, I'm taking care of my husband who had an accident 2019. So he's a person with disability. Ang hirap, lalo na pag wala kang medical background. So what I do is, I empower women, especially yung nakikita ko walang masyadong confidence. And through my shows sa Radyo Katipunan 87.9 FM, katulad nyo rin ako, nasa media rin. So I make sure to invite parents para naman ma-encourage and ma-inspire mga kapwa ko. And lastly, my last advocacy is self-defense. Kasi I have 3 kids, and my daughter is here, she's my youngest. So I make sure that she is trained well with BTK for Filipino martial arts for self-defense. Para syempre, labanan natin yung mga harassment and even bullying, which is really, really common. So yun po. And I hope na you will support all our advocacies na mga noble queens of the universe. Thank you. Hello, magandang umaga po sa mga nagagandaan noble queens natin. My question is for everyone. First, I just want to ask, what made you decide to join Noble Queen of the Universe? Let's start with Ms. Luzon. Si Sis Patricia, ninominate ako dito as Noble Queen. At first, medyo hesitant ako na parang ito ba talaga yung path ko? Para dito ba talaga ako? But na-realize ko na every chance, dapat lagi mo i-grab yung opportunity na yun. Kasi minsan lang darating yung opportunity sa buhay mo. So, kailangan mo i-grab lagi. And of course, ang nagustuhan ko pa sa Noble Queen Universe is more on advocacy. Na ano ba yung kaya mong itulong sa mga tao sa paligid mo, sa nangangailangan, na which is lahat naman tayo dito may kanya-kanyang pangangailangan, lahat tayo may kanya-kanyang estado sa buhay.
And since galing din ako sa hirap, mas gusto ko pang mas makatulong sa abot ng aking makakaya. Hi ulit. Ayan. Regarding dun sa question, nung ninominate din po ako, nagkaroon ako ng hesitation. Sabi ko, parang medyo may edad na ako for this. Sabi naman ni Sis Patricia, this is your time to shine again and again. Thank you so much. Yan po. Sobra yung tiwala na binigay niya sa akin. Then, naiiyak ako. At my age, akala ko, hindi na pwede yung mga nanay na mag-join sa mga ganitong pageant. In 1988, I was crowned by Miss Pearl of the Orient and Miss Philippine Pacific. Akala ko hanggang doon na lang. Then ngayon, eto po, andito ko sa Noble Queen. Ang nagustuhan ko sa Noble Queen, hindi lang ganda. Maipapakita natin yung ganda ng ating puso. Hindi lang sa pisikal. Andun yung puso natin para sa ating kapwa. Andun yung kung paano pa tayo makakatulong sa community na ating ginagalawan. And syempre po ako, as advocacy ng mga may cancer, may mga sakit, andyan po lagi ako nandyan sa hospital, ina-assist ko sila. And syempre, as part po tayo na katipunan namang artista ng pelikulang Pilipino, and Imelda Papin is the director ng PCSO, lahat po ng na kailangan ng tulong medikal, natutulungan po natin through PCSO. Ayan po. Hindi lang inside and out tayo makakatulong. Yung ganda po, lilipas yan pero yung ganda ng puso sa pagtulong sa kapwa. Yun po yung isang, nung pinapanood ko yung Noble Queen, and ever since Miss Patricia Javier, talagang, grabe, she's my sister talaga. Sobra niya akong minahal at sobra yung tiwala sa akin. Maraming salamat. Thank you for the questions. Questions lang pala yun. My dear friends from the press and media. The reason why I joined Noble Queen of the Universe, not just Queen Patricia is a very good friend of mine. Way back, dahil pareho rin kami DJ. Nakita ko kasi yung puso ng organization. There's respect and sisterhood. And that actually made me decide to join. So when Queen Patricia nominated me, I immediately said yes. Kasi nakita ko kung gaano ka-solid yung Noble Queen of the Universe. Sabi ko, at least ngayon, kung magja-charity ako, magba-bloodletting ako, may mga kasama na ako mga queens, diba? At magaganda. And of course, who will support me as well. Kaya yun yung nakita ko. So, this is the only national and international beauty pageant, should I say, that I joined dahil naniniwala ako sa lahat ng mga nandito, sa lahat ng mga queens nandito ay may mga puso at malinis ang kanilang hangarin is really to help others. And also, as a deputy of MTRCB, sabi ko, mas lalo ko pa ngayon mas-strengthen yung bond dahil syempre din naman labanin ang responsableng panonood, di ba? Kung wala kang mga kasama at mga taong maniniwala sa'yo, lalo na yung mga kapwa queens, mahirap siyang gampanan. Kaya I really thank Sis Patricia and of course, si Sherilyn, si Sofia, lalo na, yan ang aking #1 sponsor ng Letternet. Maraming salamat for transforming me. I'd also like to take this opportunity to thank Dave Ocampo for my beautiful gown. And of course, si Sofia, thank you so much for always being there for me. So yun po, kaya sa mga lahat ng mga women, sa lahat ng akala nyo hindi na kayo maging beauty queen, sali na po kayo. Noble Queen of the Universe is the organization for you. Thank you po. Thank you. Next po sa organization naman. Magkakaroon ba for next year, magkakaroon ba ng mga national as in competition for the national? Yes. For next year, syempre depende po yan sa aming national director. Kasi ngayon medyo tight yung schedule. Gusto mo ikaw na lang.
Medyo tight yung schedule kasi namin na malapit na rin yung international. Doon kami nag-prepare. So, hopefully next year, no, pag we can do the national. Hello again. Yeah, hopefully next year magkaroon tayo ng national pageant ulit. Actually, pang 3 years ko na to. And yung 2 years, meron kaming pageant. Pero this time, nag-handpick lang ako. Kasi masyadong tight yung schedule namin. Tapos, aalis ako ng September 4. Kaya sabi ko, mag-handpick na lang kami. Yun po. So hopefully, magkaroon tayo. Thank you po. Next, si Jay Barwin. Hi, good morning. Good morning everyone, this is Jay from Pageant Trend. So first, congratulations sa ating huli crown na mga queens ng Noble Queen of the Universe Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. So my first question is, of course, to our Noble Queen of the Universe Luzon, si Zara Lopez. Hi Zara. Hello. How are you today? I'm feeling beautiful. As always, Alright, so I believe this is your first time to join the pageant. Yes. Kaya medyo kabado talaga. And my question first, what are you looking forward for this pageant? Nilook forward ko dito sa pageant na to is mas marami akong ma-inspire na mga single moms. It's because being a single mom is not easy. Marami kaming pinagdadaanan sa buhay na pain. Andyan yung iba, hindi kinakaya, dumadating sa depression, anxiety. So, gusto kong isigaw sa kanila na hindi end of the world na maging isang single mom. Once na binigay sa'yo ang title na single mom, it means binibigay sa'yo ni Lord na mas maging strong ka sa buhay. Dahil I'm sure kaya-kaya mong lagpasan yan. And to all single moms, mas gusto kong ipakita sa kanila na kaya-kaya namin to. Hindi dahilan or hindi dahilan na hindi kami mabuo nang walang lalaking kasama. As long as we have God, we are complete. Thank you so much. Follow-up question lang ni Zara. So, since you're a TikTokerist and a content creator and babad ka always sa social media, I'm just curious about how do you handle criticisms? Bashers, ang bashers nandyan yan eh. Kasama sa buhay yan. There's always negative and there's always positive. Pag walang negative, walang positive, hindi balance yung buhay. So ako, every time na binabash nila ako, I just let them bash me. And the important is, you know how to protect your peace and your positivity. And as long as hindi kayo magpapa-apekto sa mga negative na sinasabi nila. Kasi hindi naman nagmamatter yung sinasabi ng ibang tao sa atin. Ang pinaka nagmamatter is si God lang. Thank you so much. And our next is, of course, our Noble Queen of the Universe Visayas. Thank you. Hello po. This is Jay again from Pageant Trend. So, you have mentioned that you are a movie producer. So, if given a chance to, of course, to gumawa ng pelikula about your Noble Queen of the Universe journey, ano yung pinaka-title na ibibigay mo? Ang magagandang babae ng Noble Queen. Wow! Diba? Wala nang makakapantay doon. May script na tayo mamaya. Pwede na yun. May lead, andyan mga leading lady po, Miss Patricia there. Actually po right now, this coming September 7, we're filming One Life to Live. It's an AIDS advocacy under the OH. Miss Patricia is also my star with Rafael Rosel.
Thank you so much. And next po is our Noble Queen Mindanao. Hi. Yes, what's your question for me? Alright, so you have mentioned a while ago that you are also part of us as a media. Yes. So, how do you handle misinformation about social media? That's a very good question. Kasi, back 90s, when I was a radio DJ, wala pa yung social media, diba? So, pakialam natin sa mga bashers and criticisms. But because of technology and social media, I'm very active as well. There are times that I get affected pag mga below the belt na. Pero hindi ko pinapatulan doon mismo. Hinahayaan ko sila. Kasi good or bad naman criticism is still a publicity, di ba? Kailangan natin yun, kaya tayo nasa social media. So I let them. What I do minsan, pag sobra na, delete lang, di ba? Pag ano yung sabihin mo, kiss lang, di ba? When I joined Reyna ng Tahanan, ang daming bashers. Kasi, syempre, nilabas ko yung bahol nila. So sabi ko, I always want to tell the truth. Kasi being a media personality, hindi lang puro fame. Kailangan may integrity and honesty. Kaya tayo binigyan ni Lord ng ganitong talento, di ba? We have to make sure to deliver the news right. So yung mga criticisms, okay lang yan. Kasi lilipas din naman yan, di ba? Ang importante sa akin yung advocacy ko, that I'll be able to reach as many people as I can and to be able to give the highest form of giving, which is the clean and free blood. So yun. Thank you so much po. And my last question is for our National Director. Ayan po, one question lang. So ano po yung nakita niya sa ating mga candidates ngayon? And what do you think is their chances? Yes, unang-una kasi, ang tinitignan namin sa mga magiging delegates namin, o sa magiging candidate namin as Noble Queen, is yung advocacy nila, yung mga charity na ginagawa nila, yung pagtulong sa kapwa natin. Yun yung pinipili namin. So, nakita nyo naman yung mga advocacies nila, nakakahanga, di ba? Talagang priority nila yung pagtulong sa kapwa. So, yun po yung number 1. Maraming salamat po. Ganda mo. Yes! Attorney, Kasi lang kasi niya. Hello, good morning. So, Anton from Pageant Talk. Alright, so my first question goes to Miss Sarah. Okay, so you're a TikTok star and the huge number of following. So, ngayon, magiging beauty queen ka na. So, how will you manage your time since you're a mother? So, maraming magiging activities yung pagiging beauty queen. Honestly, ang mahirap maging single mom. And then, maging content creator. Kasi halos everyday talaga gumagawa ako ng contents. And then, ang dami ko rin mga events. But, I'm sure God will always make a way sa mga bagay or sa mga schedule na papasukin ko as beauty queen. And yes, time management of course. And I will always make sure na magkakaroon ako ng time para maging part ng advocacy at para makatulong sa ibang tao. Alright, thank you. Okay, for Miss Visayas naman po. Ano yung preparation mo for this pageant? In terms of training, yung mga pasarela, and then yung mga wardrobe na gagamitin mo. Can you share us? Unang-una, magpapapayat. Thank you for that question. Preparation. Basta nandyan yung ating mga nag-guide sa atin. Nandyan si Noble Queen Patricia and ang ating national director. Alam ko, mag-guide nila ako kung ano man yung mga dapat gawain. And syempre po, andyan yung aking Eagle family. Kasi po, right now, I'm Lady Eagle President ng Southern Tagalog Region. And yung Bantay Bayan, marami po yung mga susupport sa akin. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, for Miss Abigail naman. Mary Gail, actually. Mary Gail. Yes. Akala ko ikaw yung yung taga-Davao na Si Conyo. Oo. Sinasabi na nila. Yeah. Pero mas mas pretty.
Kambal daw ba? Charot. Okay, so I know that there's a lot of Mrs. Pageant dito sa Philippines. So what made you decide na piliin itong Noble Queen of the Philippines? Well, unang-una, as I mentioned earlier, Patricia Javier is not just a beauty queen, she's also a friend of mine, way back. Pareho kaming DJ, and nakita ko yung puso niya. I always see her advocacies. She's really into helping. Kahit gaano nakataas yung level niya sa buhay, alam mo yung tulong niya sa kapwa is hindi nagbabago ever since. Sa lahat ng mga charity missions niya, medical missions, grabe, kahit umulan, umaraw, maputi, kung ano pa yan, lagi siyang nandun. Kaya super hanga ako sa kanya. Because of all the beauty queens that I see here in the Philippines, siya lang very active. Not just during the pageant, but of course, all throughout the year. Alam mo yun? So, dun talaga ako humanga. Kaya sabi ko, kung hindi si Sis Patricia, wag na. So, yun. That's the reason why I joined Noble Queen of the Universe. So, yun. Totoo yan. Oh, yes! Support natin si Sis Patricia. Baka tumakbo lang ng fun run. Alright, for the organization naman, can you share us kung may dates na po ba for the coronation night, yung mga activities, ano yung mga gagawing activities? Oh yes, our founder, Erin Noche, talagang, she's very excited for this year. We're doing it December 7. And sa Okada naman tayo ngayon. Wow! Diba? May level up. And, ngayon pa lang nagpe-prepare na talaga kami na para maging smooth yung ating event. And then, yun nga, sabi nga namin, yung pagpili rin namin ngayon ng mga delegates natin for Philippines, medyo hirapan din tayo kasi marami din nagpadala ng mga resume nila na gustong sumali. Ang kaibahan kasi sa Noble Queen na pageant is, kailangan mo kasi ma-nominate. Kailangan may talaga mag-nominate sa'yo para makasama ka dito sa maging member ka. Kasi unang-una, gusto namin, yung Noble Queen kasi hindi lang naman siya 1 year. Hindi yung after mo na, after nung iyong reign, wala ka na. Once you're a Noble Queen, you'll be forever Noble Queen. Yun. Yung mga crown nila na yan, sa kanila na yan forever. And sabi ko nga, kailangan yung pagpili talaga namin ay talagang makikitaan namin na hanggang nandiyan ang Noble Queen, nandiyan din sila para sumuporta sa aming lahat. Kasi ang Noble Queen naman po is sisterlyhood na nagsusuportahan sa lahat ng mga charity, kanilang mga personal life din, na masasabi natin na gusto natin magkaroon ng mga members na gano'n, na nandyan sila. Hindi yung after ng 1 year sila or minsan nga hindi nagtatapos kasi nga mahirap kasi magkaroon ng mga members na ang kanilang vision is yung parang, ay, basta magka-crown na ako, tapos na, di ba? So, kaya, we are very happy na to found another queens na talagang makikita mo sa puso nila, andun ang pagtulong. Next, Chino. Hello, I'm Chino Filian from Asia TV, which I work, and Times in Asia UK periodical and podcast. First of all, congratulations to Ms. Patricia and to Ms. Sherilyn and to the whole organization. Well, I have only one question for the 3 queens. If you could collaborate to one government agency or NGO for your advocacy, which one would it be and why? Government organization. Sa kasalukuyan, National Advisor ng Ang Bantay Bayan,
which is frontliners ng mga PNP, ng yun po yun. So talagang mas i-promote ko ang Bantay Bayan kasi nakita ko yung mga maliliit na members na nagpupursu, nagsisikap na makatulong sa community. Sila yung mga frontliners ng mga pulis natin. Pag may kaguluhan, andyan kaagad si Bantay Bayan. Talagang grabe ang sakripisyo na ibinibigay nila. Kaya kung may ihihingi ako ng tulong sa Noble Queen community, sa mga queen na kasama ko ngayon, tulungan natin ang Bantay Bayan. Kasi po, it's an NGO, walang perang kapalit na hinihingi. Talaga lang na yung mga volunteers na ibinibigay nila sa komunidad para makatulong. Yung po ang Bantay Bayan. Thank you po. Same question. I think tourism. Kasi importante na mapakita natin sa buong mundo kung gaano kaganda ang Pilipinas. And of course, para at least makatulong din sa bansa natin na mas mag-grow pa ang mga turista. Kasi isa ang Pilipinas sa napakagandang lugar. Gusto kong ikutin sila sa bawat lugar na magaganda dito sa Pilipinas. Thank you. What about Level 3? Hi. Since we are already partners with all tertiary hospitals and government for Dugong Alay Dugtong Buhay for bloodletting. And also, I'm an advisory group of the PNP Health Service, so partner na rin tayo with PNP. What I wish to partner through Noble Queen of the Universe is sa PWD, yung party list. Kasi nakikita ko, big elections, laging kulelat for the person with disability. Although they are very proactive pagdating sa mga senior citizen, pero laging napapag-iwanan yung person with disability. So since my husband is a person with disability, gusto ko sana mas ma-improve pa yung mga benefits. Hindi lang yung basta discount. I mean, yung, alam mo yung bibigyan talaga sila ng enough support, especially sa mga medicines and healthcare. Kasi pagka ikaw ay PWD, pag wala kang PhilHealth, wala kang HMO, mahirapan ka pa rin. So pag na-hospital ka, mamamatay ka pa rin. And I salute actually yung PhilHealth ngayon dahil meron na silang, alam ko may nilabas na sila na batas na may free medicines. Pero it takes time lang kasi when you download the app tapos mag-register ka, it will take time. So I hope, ito para sa ating gobyerno, sana po medyo bilisan nyo naman po ang pag-approve ng mga membership. Kasi syempre nangangailangan din po talaga, especially mga persons with disability. So yun po. Let's hope and pray na maipasa yun. Salamat po. Thank you. And lastly, to Ms. Patricia and Ms. Sherilyn, what were the rubrics or criteria of finalizing these flawless beauty queens in front of us? Was it arduous or difficult for you to decide na sila talaga yung kukunin ninyo? Yes, syempre we have the rules and criteria ng ating mga beauty queen. Unang-una, kaya nga sabi ko, di ba, kailangan ina-nominate talaga sila ng taong talagang nakakakilala sa kanila ng totoo. So, sa akin, kaya nga sabi ko si Sara Lopez, nakita niyo naman yung mga ginagawa niya na hindi lang siya influencer. Ang ginagawa niya kasi is more than that, na hindi na rin naman niya pinapakita na siya ay nag-feeding program, siya ay nagpapamigay ng mga assistance sa ating mga kababayan na nangangailangan. Through that, nakikita natin na, ito yung queens na talagang, kahit wala silang title, talagang gumagawa ng mga charity sa ating community. And at the same time, kay Visayas, Miss Sheila,
Alam naman natin na talagang ever since na ang dami na yung proyekto na ginawa para sa community. Pero hindi, parang sabi ko, dapat this is the time na mabigyan siya ng recognition. Na mabigyan siya ng highest recognition of Noble Queen title. Dahil talagang sa daming experience, sa daming mga nangyari sa buhay niya, is yun eh. Bagay na bagay sa kanya yung title na Noble. At syempre kay Miss Gail din at the same time. Yan nga, sabi ko nga, yung kanyang mga ginawa rin sa community natin na hindi rin naman nalalaman ng mga iba nating mga kababayan. This is the time na they need to shine para mas marami pang mag-continue ng mga ginagawa nila. Sure. Yes, unang-una yun nga yung sinasabi namin na pinipili namin sila na ayon sa kanilang advocacy or kung ano yung ginagawa nila in life sa pagtulong sa kapwa natin or sa community natin. Not only beauty, but beautiful inside heart. Yun po yung pinipili namin. Thank you. Follow-up question na lang po. Ano po yung initially na reaction when you were notified na kayo po ang mag-represent to each regions ba na? Hi. When I was invited by Ms. Patricia to be representing Mindanao, it was really overwhelming. Alam mo yung parang, bakit ako sis? Wala akong height. 5'2" lang ako. Tsaka sabi ko, wala akong yaman. Hindi ako tulad mo. Sabi ko sa kanya, at saka hindi ko kaya yung mga costume, although I was joining back then. Sabi niya, sis, ganito, ang Noble Queen of the Universe is a sisterhood. It focuses on the advocacies, on helping the communities, and of course, a man of others. So I practice that as well, yung magic. Sabi ko, ayun pala yun. Sabi ko, akala ko ito'y beauty-beauty lang, pera-pera lang. Hindi pala. Kaya I immediately said yes. Kaya talagang respect ako sa Noble Queen of the Universe. That actually made me decide to join. Thank you. Miss Visayas. Hello. Thank you, Chino. Kilalang-kilala mo ako kung paano tayo gumawa ng community service. Since sa Eagle, andyan po yung as Lady President ng Philippine Eagle, andyan yung meron tayong bloodletting, meron tayong medical and dental mission, may Brigada Eskwela, nandyan yung ating feeding program. Actually po ngayon, meron kaming ginagawa na every third Saturday of the month, meron kami talagang regular na medical and dental mission all over. Kaya yun. And syempre po, sa sobrang tiwala ni Noble Queen Patricia sa akin, gagawin ko po ang lahat kahit na ano lang yan time management at saka yung scheduling. Siguro, at this point in time, mas marami pa tayong ma-share sa community na lalo na nabigyan tayo ng pagkakataon na makapagsuot ng corona. Siguro mas people person na ako Siguro ngayon, mas lalo ako magiging mabait. Thank you, Chino. Okay, thank you po. Ayun, syempre at first, talagang kabado ako nung sinasabi sa akin ni Ms. Patricia na gusto niya nga ako i-nominate as Noble Queen. And syempre, di ba, kapag pageant, talagang andyan yung patalinuhan, kailangan masagot mo ng maganda yung question. Doon nagbe-base mostly ng mga pageant. But this time, sobrang laki ng difference niya sa ibang mga pageant. Dito, ang pinaka nagustuhan ko is hindi lang to pagandahan, kundi pagandahan to ng puso. Palakihan ng puso. So, yun yung mas nag-look forward ako na una parang, sabi ko, parang ayokong tanggapin. Pero kung in-explain niya na sa akin kung ano ba ang Noble Queen Universe. So, doon ako mas, ay gusto kong gawin to. Gusto kong mas makatulong or gusto kong makita pa kung paano yung pagtulong ng mga sisterhood namin ng Noble Queens. And
And of course, I'm sure ang daming mga nangangailangan pa ng tulong na magagaling sa amin at yung mga magagawa pa namin ng mga projects. Thank you. Hi, good morning sa ating mga bagong kids ng Noble Queen of the Universe Philippines. First of all, congratulations po and ayan, gaganda. So my question for you is, what does the title and crown mean to you, and what are you looking forward in your in becoming one of the Noble Queens? Yeah, kay Madam Gail. Hello, Besh. Alam mo, ang ganda ng tanong mo. The reason why I accepted Noble Queen, kasi being a noble mom is something that you did extraordinarily. Alam mo yung hindi mo nagawa in your past life, pero dahil sa nabigyan ka ng pagkakataon ni Lord, na-discover mo yung purpose sa buhay. Kaya yun yung pinaniwalaan ko, being noble. I'm a mom of 3 and meron na rin akong apo. Ayun, magbe-birthday na siya. I'm so proud kasi sabi ko, ito pala yung purpose ko sa buhay. Not just being a broadcaster, not just being a DJ or a beauty queen. Ang purpose ko pala sa buhay is to be able to share a part of me, which is the blood that I donate to everyone in need. And aside from that, ang dami ko rin mga natulungan mga kapwa. Say for example, yung mga kababaihan. May mga nakakausap ako, depressed pala sila, akala ko pangiti-ngiti lang. But because of my presence, because I invited them to my radio show, na-inspire sila, nagbago yung buhay nila. And also yung self-defense. Yung PTK Katipunan kasi before, maliit lang sila at halos wala na silang energy to continue their advocacy. It's a free training actually for Filipino martial arts. So when I joined them, my friends Jay Bataclan and Mick Alcaraz, mas lalo sila na-inspire. Kasi sabi nila, hindi namin nakalain na kayong mag-ina, ang puputiin nyo, baka magkapasa-pasa kayo at gusto nyo matuto. So sabi ko sa kanila, the reason why I want to help your advocacy, your group, is to be able to help the kids as well and parents. Kasi marami na talagang bully, especially mga students going to public schools, diba? So through this martial arts training, ng PTK, Pikiti Tirsi Hakali, mas marami tayong may tutulong sa mga kababaihan lalo, diba? Para lalo sila maging confident at hindi sila matatakot kung ano man yung darating na, syempre, yung mga challenges sa buhay nila. And also, I support Rescue March Challenge. Ang Rescue March Challenge kasi, this is a yearly march. Lahat ng mga emergency management na may alam, lahat ng mga rescuers. So ito yung marcha na tinatawag natin na pag dumating na yung Big C, handa ka ba? Pag dumating yung flood, handa ka ba? So the reason why ginagawa natin ito is to prepare. So recently, I hosted the opening of Rescue March Challenge. Ang lakas ng ulan, bumabagyo. Pero walang pakialam, ulan lang yun eh. Sige ako. So, every time you help others, it also strengthens you. Mas lalo kang tumitibay, mas lalong lumalaki yung puso mo, at lalo kang gumaganda. Kasi diba, when you have a clean heart, syempre nakikita yan sa labas, diba? So yun, kaya I believe that I deserve the title of being a noble queen of the universe. Thank you, Ben. The same question, what does the title mean to you? And also, what are you looking forward in becoming one of the Noble Queens? I treasure this. Talagang iti-treasure ko to. Because at my age, I'm 56 right now. Nabigyan pa ako ng pagkakataon. Yun yung hesitation ko nung sinabihan ako at ini-nominate ako ni Noble Queen Patricia. I'm old enough. Hindi pa pala. So I treasure this crown and this sash. Talagang mas ipakikita ko sa lahat na being a Noble Queen, mas marami pa akong maitutulong. And I would like to invite everybody every Wednesday. Meron po akong Marco TV program. Ang title po nito is Special People. Ayan po. So lahat po tayo ay special. Walang kakaiba. Lahat tayo ay special. Especially sa mata ng Diyos.
Diyos. And being a Noble Queen Visayas representative, mas lalo ko pong pagbubutihin ang pagiging mabuting puso, ang pagiging mabuting tao. Thank you po. Miss Sarah. Of course, syempre, ang dami ko na pinagdaanan sa buhay bago ko marating kung nasan ako. Nung bata ako talagang hirap. Galing kami sa hirap. Hindi ako nakapagtapos ng high school. Akala ko before, yung mga pageant is pang mga matatalino na pang mga nakatapos ng college. But here's a Noble Queen. Meron palang chance. Pwede ka rin palang maging Noble Queen kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit na ang dami mong pinagdaanan sa buhay, sa first daughter ko, naging single mom ako. Sa second daughter ko, naging single mom na naman ako. And of course, wala naman nangarap na maging single mom. Lahat tayo nangangarap ng buo yung pamilya. Pero nandun ako palagi sa point na everything happens for a reason. Hindi ibibigay sa iyo ni Lord lahat ng challenges mo sa buhay kung hindi mo kaya. And of course, sa buong buhay ko, I'm a breadwinner. And siguro kaya sobra akong binabless ni Lord kasi never akong naging madamot sa pamilya ko, especially sa parents ko. And syempre, sa mga kahit na galing ako sa hirap, andyan yung ang dami kong natutulungan sa labas. May mga ibang binablog ko, may camera, but hindi nila nakikita yung ibang walang camera na mga natutulungan ko. So, alam lang nila is to bash me, but God knows my heart. So, I deserve a Noble Queen Universe. Ayan, kay Miss Shirley, congratulations. Pangatlong taon mo na ba sa National Director, tama? Ayan, so, ano yung magiging unang project nyo or mo together with your queens na charity? Siguro pagbalik ko na, after a month, magpaplano kami ng charity together with the new Noble Queen of the Universe Philippines. So, paplanuhin namin na rin kami. So far, sa ngayon, wala pa kami. Pero marami naman yan. Yeah, lagi ka naman, di ba? Yes. Marami kami magagawa. What is the best advice that you can give to your queens as they prepare for the Noble Queen of the Universe International Pageant this coming December? The best advice na mabibigay ko sa kanila is be yourself. This is not a pageant, nakakabahan kayo na may question and answer. Basta yung advocacy nyo, yung charity nyo, yun lang yung ipakita nyo sa amin. Tapos, alam na naman namin yung sa puso nyo. So, just be yourself. And enjoy it's not a pageant actually, event. Parang just enjoy the event. Final show lang naman. Kasi iba kasi itong Noble Queen of the Universe sa ibang pageant. Hindi siya katulad ng ibang pageant, beauty pageant or bunny. This one is all advocacy. Advocacy and charity-driven. Yes, charity. Sa pagtulong sa kapwa. Ayan. Miss Patricia, ayan ang ating chairwoman. This is your third year ba as chairwoman? Tama ba? Second year. And the pageant was founded 6 years ago. Yes, Yeah. pang 7 years. Pang 7 years naman, di ba? So, syempre 7 years na, you were the first queen of the pageant and now you're the chairwoman. What can we expect for this year? And also, ilan na ba ang Noble Queens ngayon? Ang dami na. And what was the best project that the organization has done for the community or for the people? Actually, syempre, every year we grow, diba? So, lahat ng mga Noble Queens namin talaga na napipili na maging members namin,
everybody is successful in their own life. Na kaya sila nakaka-share ng blessing sa ating community. So, for this year, yung mga project namin is nakakatuwa ngayon kasi dati nga nag-feeding program lang kami, di ba? Pero ngayon, mas marami nang natutulungan ng ibang community dahil meron na rin kami nakakabigay kami ng assistance dun sa mga tao na especially sa medical field, may mga nangangailangan. Kasi nga, ang Noble Queen, pag mayroon kaming pinost sa grupo namin, oy, baka gusto nyo mag-donate or let's just contribute. Yun, sa namin ngayon. So, mas malaki na yun na itutulong namin dun sa mga tao na nangangailangan. And then, I think this time, we're really gonna focus on sa mga estudyante. Kasi, kagaya nga ng lesson na mas marami kaming back-to-school projects na ginawa. Dahil naniniwala kami na talagang yung mga kabataan talagang kailangan nilang makagraduate ng school dahil yun ang magiging nila na magkaroon ng magandang buhay yung kanilang pag-aaral. So, the Noble Queens organization likes to be maging kasama ng ating community na magkaroon tayo ng magagaling at mga mabubuting tao sa komunidad natin. Parang din, you have so many medical missions din, Yes, oo. Siyempre, yun din ang natin na awareness sa ating mga kababayan kasi prevention is better than cure, di ba? So, kailangan din natin yun lang sa health and then sa education. Ilan ang candidates natin for this year? Meron na ba or you're still looking for other countries to join? Okay. For this year kasi, our founder, Ms. Erin Noche, decide na kung ilan yung titles ng ibibigay sa mga queens, yun lang yung kailangan kukunin namin. Pero for the night of the coronation, that's the time malalaman nila kung ano yung mga titles na bagay para sa kanila. So, for this year, meron kaming 7 titles for the delegates. Pero meron din kaming mga ibang category na bibigyan din ng recognition. Ayan. Thank you, Ms. Patricia, and good luck sa ating international pageant as well sa ating mga candidates from the Philippines. Thank you, Ferdy, for always there for us from the start. Hi, hello. I'm from Sociology, so I just wanted to ask if, in terms of legacy, what do you want others to remember you? Of course, gusto kong ma-remember ako na as a strong single mom, dahil hindi rason na maging mahina as a single mom. Gusto ko ma-remember ako na isa ako sa naging strong single mom at na-inspire ko sila na kayanin at lagpasan ang bawat pagsubok na binibigay sa kanila ni Lord. Thank you. As a Noble Queen representative Visayas, gusto ko ma-remember nila sa akin as kung papaano tulungan yung mga bedridden na may mga cancer patient natin, especially yung mga nagkikimo. Pag nakita niyo talaga, yung nag-undergo ng chemotherapy, yung pinagdadaanan nila. Gusto ko, pag hawak-hawak nila yung kamay ko, ma-remember nila na andito si Sheila as a Noble Queen. Pwede, kung makakasurvive sila, pwede rin silang makasali o magkaroon ng corona. Yun yung pwede kong ibigay na hope sa kanila para mas lalo silang lumaban sa karamdaman na pinagdadaanan ng mga may cancer.
same question ko ba? Ako naman, I want to be remembered as someone who is a DJ with a big heart, with soul. And also, I want to be remembered as someone who is a powerful mom, but with dedication and pure love. Not just for myself, for my family, but of course, for the community and the whole universe. So yun po. Thank you so much. Ayan, okay. Naiyak ako kay Sarah, na anak ko dun sa yung hindi siya nakatapos ng high school. Akala niya kasi pang matatalino lamang ang pageant, and the Noble Queen gave her the chance to be a beauty queen. Ang sarap sa karamdaman. Naiyak ko naman ako. Anyway, I only have one question for all of you. If you have one question for yourself, what is that question? Question ko sa sarili ko. Siguro kung siguro yung question ko sa sarili ko is, may magmamahal ka kaya sa akin ng forever? Kaya ako. Kasi, it's not easy. Hindi easy maging single mom. First, nung naging single mom ako, tinanggap ko. And pinagkatiwalaan ko si Lord sa plan niya sa akin. And then, sa pangalawang pagkakataon, pinangakuan ako na hindi magkakaroon ng hindi buong pamilya yung si Sapphire. But, nangyari ulit. And tinanggap ko ulit yun. Kahit masakit, tinanggap ko ulit yun. And, nagtitiwala ako ulit kay Lord kung anong plan niya for me and for my kids. Tatanggapin ko yon at hindi mawawala yung faith ko kay God hanggang sa huling hininga ko. So, yun yung question ko na parang hindi ko masabi sa sarili ko na hindi ba ako deserve mahalin. Dahil alam ko sa sarili ko na deserve akong mahalin. Siguro nakakakuha lang tayo ng maling lalaki, maling partner. Pero yung pinaka-reward ko is nakakuha ako ng mga tamang anak na makakasama ko habang buhay. Yes. Ako nang paiyak. Mapipaiyak na siya. Kaya nga sabi, di ba, pag mayroong daw door na nag-close, mas maraming mag-o-open, di ba? So, binuin mo ngayon na Noble Queen ka. Oh. Relate ako kasi I'm a single mom also. Actually, I have the same question as you before. May magmamahal pa kaya sa akin ng totoo? But now, God gave me one na the best na alam ko. So alam ko si God, may ibibigay siya para sa'yo na magmamahal sa'yo ng totoo. May tamang panahon, may tamang oras para dyan. Kasi ang tagal din dumating sa akin eh. So nakaka-relate ako. Ewan ko, bakit ba may question na gano'n? Attorney talaga. Attorney Tons, artista pa naman kita sa senior moment. Bakit ganyan? Relate na relate din po ako sa kay Sarah. Ayoko nang tanungin ang sarili ko. Baka mas lalo tayong umiyak. Ayoko magtanong sa sarili ko kasi alam ko, I give my 100% best. Kung ano yung ginagawa ko at kaya kong gawin, alam ko po,
kaya kong ibigay ng 100% best. Kaya lang talaga, nahuhulog tayo sa hindi tamang tao. Kaya, relate na relate din ako sa'yo. Mahirap eh. Ang pinakamahirap, yung tanungin mo ang sarili mo kung saan ka nagkulang. Kung ano ang mali para sa'yo. Bakit kailangan kang ipagpalit? Yun po yung tanong ko sa sarili ko. Kaya alam ko, marami ang nakaka-relate. Sana gay, iba ang experience mo. At iba ang itanong mo sa sarili mo. Thank you. Ako hindi lang isa yung tanong ko sa sarili ko. Marami akong tanong actually. Yung unang question ko sa sarili ko, bakit ako hindi matangkad? Kasi gusto ko maging flight stewardess. Gusto ko kasi ma-overcome yung fears. Sobrang takot ako sa heights. Ayun yung unang tanong ko nung bata pa ako. Pero ngayon, adult na ako, I'm a mom na. Ang tanong ko, Lord, why me? Ba't ang dami kong challenges? Ba't ang dami kong pagsubok ko sa buhay? So yun yung hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan. Kasi I'm still taking care of my husband. At ang hirap. Tapos I still have kids who are going to school. But thankful ako kasi I have friends. And my 2 kids are full scholars. Pero yun talaga yung tanong ko sa sarili ko and kay God. Lord, bakit po ako? Hanggang kailan po ba yung pagsubok na to? Yun. Pero sana matupad at masagot yung katanungan, bakit ako hindi matangkad? Thank you. Si Queen Patricia na lang hindi na sumagot. Actually, para sa tatlo sumagot si Queen Sherilyn, sagutin mo na rin. Sino ako? Hindi naman. Bakit ako? Ang tinatanong. Ang tinatanong. Hindi kasi alam mo, Sabi kasi nung asawa ko, parang hindi ka napapagod, sabi niya sa akin. Bakit ikaw lagi kang tulong sa ibang tao? Sabi niya sa akin, magaling daw ako mag-promote, manager, and mas maganda yung buhay nila dahil natulungan mo sila. Yun yung ako. Kaya, sabi ko sa asawa ko, basta nandyan ka lang. Pag nandyan ka, mas malakas ako. Thank you. Iyon po ang ating cast ng Crying Ladies. Maraming pong salamat. Mr. Chino Hansel Filiang, Asian TV Network, and syempre
Mr. Bongtan, Mrs. Olga. So, presto kung meron pa po yung additional question, dadagdagan po natin ang ating mga luma. Dahil mahal po kaming nilas na tissue dito. Ayan. Meron pa po ba? Wala na. Wala na? Okay po.